Maligayang pagdating aking mga kaibigan, na gayon, naglalakbay kami sa isa sa mga pinakasagrado at nakakaliw na mga lugar sa mundo, isang lugar na tinatakpan ng misteryo at malalim na kabuluhan ang simboryo ng bato sa Jerusalem. Sa ilalim ng gintong simboryo na ito ay nagsisinungaling ng mga lihim na bulong sa pamamagitan ng milenya, ang mga lihim na nagkatali sa pananampalataya, kasaysayan, at ang mismong mga pundasyon ng paniniwala. Ito ay isang lugar kung saan ang banal at ang intersect, intaw isang focal point para sa bilyon-bilyong iba't ibang mga pananampalataya. Malapit na naiting alisan ng takip ang ilan sa mga nakatagong katotohanan na ito at naunawan kung bakit ang sulong estrukturang ito ay humahawak ng napakalawak na kapangyarihan at pag-iting sa mundo ngayon. Sa puso nito ay namamalagi ang mismong bato mismo, isang pundasyon sa mga salaysay ng mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim na magkamukha, isang lugar kung saan ang pagkakaroon ng Diyos ay naramdaman ng labis na humuhubog sa kurso ng kasaysayan ng bato mismo, na kilala bilang foundation stone, ay may hawak na isang lugar na pinakamahalaga, lalo na sa tradisyon ng mga Hudyo. Ito ay pinaniniwala na ang mismong punto kung saan nilikha ang mundo, ang lugar kung saan tinipon ng Diyos ang alikabok upang mabuo si Adan. Ang bato na ito ay kinilala rin bilang site ng malapit na sakripisyo ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, isang mahalagang gawain pananampalataya na isinalaysay sa Biblia at pundasyon sa mga relihiyon na Abraham. Sa loob ng maraming siglo, ito ay ang lokasyon ng banal ng Holies, ang panloob na santuaryo ng una at pangalawang mga templo, kung saan ang pagkakaroon ng Diyos ay sinabi na tumira ng labis. Ang paggawasak ng ikalawang templo noong 70 CE ng mga Romano ay iniwan ang site na ito ngunit ang kahalagahan nito sa mga puso ng magtaong Hudyo at ang kanilang pananampalataya ay hindi nabawasan. Para sa mga Kristiyano, habang ang istruktura ng simboryo ng bato mismo ay Islam, ang lupang nasasakop nito, ang Mount ay malalim na magkakaunay sa kanilang salaysay. Ang pangalawang templo na tumayo rito ay ang mismong lugar kung saan naglalakad, nagturo at nagsag-away ang mga himala si Jesucristo, ang mga kaganapan na inilarawan sa Biblia tulad ni Jesus na nililinis ang mga korteng templo, naganap sa sagradong lugar na ito. Ang site ay humahawag ng makahulang kabuluhan sa loob ng pananampalataya ng Kristiyano tungkol sa mga oras ng pagtatapos at pagbabalik ni Jesucristo. Bagaman ang mga pangunahing banal na site ng Kristyanismo sa Jerusalem ay nasa ibang lugar, ang koneksyon sa kasaysayan sa panahon ng templo at ang buhay ni Jesus ay tinali sila sa bundok na ito. Ang layering kasaysayan dito ay makapal na nagpapakita kung paano itinayo ang iba't-ibang mga eres at pananampalataya at kung minsan ay nagkasalunggat ang parehong paniniwalaan pundasyon sa kabanalan ni lugar na ito sa harap ng Diyos. Pagkatapos ay dumating ang Islam, kasunod kinagpagawa ng Jerusalem noong ika-7 siglo. Itinayo ng Umayyad Khalifate ang simboryo ng bato sa ibaba ng bato, hindi bilang isang moske para sa pagsamba sa publiko, ngunit bilang isang dambana at isang malakas na visual na simbolo ng pagkakaroon at paggalang ng Islam para sa Sikh. Sa tradisyon ng Islam, ang batong ito ay ang lugar kung saan umakyat si Propeta Muhammad sa langit sa panahon ng Isra at Miraj, ang kanyang makahimalang paglalakbay sa gabi. Ang paglalakbay na ito ay isang pundasyon ng pananampalataya ng Islam, kung saan nakipagpulong si Muhammad sa mga propeta, kasama na si Jesucristo, at nakatanggap ng magkagubilin ng direkta mula sa Diyos. Ang simboryo ng bato sa gayon ay nagmamarka ng isang sandali ng malalim na espiritual na koneksyon sa pagitan ng lupa at banal sa paniniwala ng Islam. Kaya, nakikita mo ang nag-isang istruktura na ito ay simboryo ng bato, ay nakaupo sa isang lugar na iginagalang, pinagtatalunan, at matarik sa kasaysayan at pananampalataya ng bilyon. Ito ay isang pisikal na pagpapakita ng overlap ng mga kasaysayan, sagradong salaysay, at malalim na mga gawa ng pananampalataya na lumalawak sa milenya. Ang mga lihim na hawak nito ay hindi lamang arkitektura o makasaysayan. Ang mga ito ay isang lihim ng pagnanasa, ng puso ng tao para sa koneksyon sa Diyos, ng komplikadong tapestry na pinagtagpi ng ibang-ibang mga landas na nahanap ng banal. Ang
Ang pag-unawa sa simboryo ng bato ay ng mga hulugang pag-unawa sa bigat ng kasaysayan, ang lalim ng pananampalataya, at ang mapagamang katotohanan ng maraming mga katotohanan na nagko-convert sa isang maliit na piraso ng lupa. Ang mga tensyon na nakapalibot dito ay hindi lamang pampolitika, ang mga ito ay nakaugat sa malalim pangunahing paniniwala tungkol sa Diyos, tungkol sa sagradong espasyo, at tungkol sa kung sino ang may karapatang mag-claim ng custodianship sa banal na lugar na ito. Ito ay isang lugar kung saan ang bawat bato ay tila bumubulong ng mga kwento ng mga propeta, hari at sandali na ang sangkatauhan ay nadama na pinakamalapit sa banal, at para sa mga Hudyo, ang lupa na ito ay masinaw ng sagrado, na kilala sa Biblia bilang Mount Moriah, ang seat kung saan ipinakita ni Abraham ang kanyang malalim na pananampalataya, isang kawanging pagsunod sa Diyos na isang pundasyon ng mga relihiyon na Abraham. Ito ay mismong lugar kung saan itinayo ni Haring Solomon ang unang templo, kalaunan ay nawasak, at kung saan ang pangalawang templo ay tumayo ng maraming siglo hanggang sa pagkawasak ng mga Romano. Ang mga templo na ito ay ang sentro ng pagsamba sa mga Hudyo, ang tirahan ng Arko ng Tipan, at ang lokasyon ng banalang bagaw na itinuturing na pinakasagradong lugar sa mundo, kung saan ang presensya ng Diyos ay pinaniniwalang naninirahan ng lubos. Ang pagkawasak ng mga templo na ito ay isang malalim na suga sa kasaysayan at pananampalataya ng mga Hudyo, at ang pagganap pinangis para sa pagbabalik sa seat na ito kahit na para sa muling pagtatayo ng isang ikatlong templo ay isang malakas na elemento sa ilang mga sapangkaisipang Hudyo. Sa panahon ni Jesucristo, ang ikalawang templo ay nakatayo sa platform na ito at siya mismo ang nagturo at sumamba sa loob ng mga presinto nito, isang detalye na sentro ng pananampalataya ng Kristiyano na naitala sa mga ebanghelyo. Kaya, para sa mga Hudyo, hindi lamang ito kasaysayan, ito ay pisikal na eko ng kanilang tipan sa Diyos, ang puso ng kanilang sinaw ng kaharian, at isang focal point ng hinaharap na pag-asa. Sa ilalim ng kasalukuyang pag-aayos, higit sa lahat ay isang pamanang panahon ng post-1967, ang sa ilalim ng soberanya ng Israel, ngunit ang panganggasiwa ng mga banal na site ng Muslim, partikular ang simboryo ng bato at ang Al-Aqsa Mosque, ay hinahawakan ng Islamic Waqf, isang tiwala na inamamahalan ni Jordan. Ang maselan na katayuan na ito ay nagdidikta na habang ang mga Muslim ay malayang manalangin sa anumang oras, ang mga Hudyo sa pangkalahatan ay pinapayagan lamang na bisitahin sa mga tiyak na oras at ipinagbabawal ng parehong mga autoridad ng Israel at maraming mga autoridad sa relihiyon ng mga Hudi o mula sa pagdarasal o pagsasagawa ng mga ritual sa relihiyon sa mount mismo, lalo na dahil sa mga komplikadong isyu ng ritual na kadalisayan tungkol sa sitang banal ng Haries. Gayunpaman, ang bilang ng mga bisita ng mga Hudyo ay patuloy na tumataas sa mga nakarang taon, madalas sa ilalim ng mamibigat na bantay. Ang mga bisita na ito ay magkakaiba. Ang ilan ay mega-turista lamang. Iba ay mega-debotong Hudyo na naghahangad na kumonekta sa kanilang mega makasaysayang at relihiyosong ugat na nagsasagawa ng mega tahimik na kilos na nakikita nila bilang mega ekspresyon ng kanilang pananampalataya. Kasama dito ang pag-ikot ng mga bahagi ng platform, binabanggit ng tahimik ang mga awit, o kahit na tahimik na nakayuko patungo sa ipinapalagay na lokasyon ng banal ng mga banal. Ito ay ang pagtasang ay presensya ng mga Hudyo, lalo na kung kasama ang mga kilos na nakikita bilang pagsamba sa relihiyon na naglalabas ng karamihan sa kasalukuyang pag-igting. Para sa maraming mga Palestinian at mga opisyal ng Waqf, ang bawat bisita ng mga Hudyo ay nakikita bilang isang potensyal na hamon sa katangian ng Islam ang site. Ang sinumang napansin na panalangin o gawaing pangrelihiyon ng isang Hudyo sa platform ay tiningnan bilang paglabag sa status quo at isang provocation na binibigyang kahulugan bilang isang hakbang patungo sa pagsasalang-alang sa mga karapatang relihiyosong Hudyo sa bundok na kinatakutan nila ay isang hudyat na pagtatangka upang muling itayo ang templo o masisira ang Al-Aqsa Mosque. Ang kanilang pananampalatayo ay nagdidikta na ito ay Hibela Haram al-Sharif Eben, ang marangal na santuaryo sagradong eksklusibo sa Islam,
na ibinigay sa kanila ng Diyos, ang pagkakaroon ng mga persang pangseguridad ng Israel, habang inilaan upang maiwasan ang karahasan at mapanatili ang kaayusan, ay nakikita rin ng mga Palestinian bilang pagpapatupad ng kontrol ng Israel, sa sita't pinadali ang tinitingnan nila bilang isang pagsalakay sa kanilang banal na espasyo. Ang magawarya na ito ay nahuli sa gitna, na tungkulin sa seguridad sa pagbabalanse, pamamahala ng pag-ases para sa iba't-ibang mga grupo, at pagpapatupad ng isang komplikado, madalas na kontrobersyal, anaing mga patakaran, ang mga kinatawa ng Waqf. Sa kabilang banda, ay nakikita ang kanilang tungkulin bilang mga tagapagtangguling mga banal na sitang Islam, isang sagradong tiwala, at madalas na harapin ang mga bisita ng mga Hudyo o ang pulisya ng Israel sa napapansin na paglabag sa katayuan ng kuo-kualang-balang. Sa mga moski, ang three-way na dinamikong seguridad ng Israel, mga opisyal ang WIQ Bishal, ang mga bisita mismo kapwa mga sumasamba sa Muslim, at mga bisita ng Hudyo ay lumilikan isang mataas na sisinggilan na kapaligiran kung saan ang isang malit na insidente ay maaring mabilis na tumaas. Ang magkakakibang malalim na paniniwala tungkol sa kasaysayan ng Sith, ang kabanalan nito, at kung sino ang nararapat na tagapag-alaga sa gamata ng Diyos na nag-aaway araw-araw sa nakataas na platform na ito. Tama, ang intensity na nakikita mo sa nakataas na platform na iyon, ang pagangkin ng pagangkin kung sino ang nararapat na tagapag-alaga ng Temple Mount o Al-Haram al-Sharif, sa gamata ng Diyos. Hindi ito nakahiwalay ng mga insidente. Ang mga ito ay malalim na konektado sa mga kwentong pundasyon na naantig namin kanina, ang mga nasa gitnang kanilang mga tradisyon ng pananampalataya. Pag-isipan ng kwento ni Abraham at ang sakripisyo, ang pagbubuklod ni Isaac, o kada tulad ng kilala sa Judaismo, o ang sakripisyo ni Ismail sa maraming tradisyon ng Islam. Para sa mga Hudyo, ang kanilang mga sagradong teksto, ang Biblia, ay kinikilala ang Mount Moriah bilang lugar kung saan inutusan si Abraham ng Diyos na isakripisyo ang kanyang anak, at kung saan nakatali si Isaac. Ang Mount Moriah ay ayan sa kaugalian na nakilala sa siteng Temple Mount. Ang kaganapang ito, ang akeda, ay nasa sentro ng kanilang tipan na ugnayan sa Diyos, isang pagpapakita ng tunay na pananampalataya at pagsunod. Ito ay nakatali sa mismong lupain, ang tiyak na bundok na ito, nang direkta sa pangako na ginawa kay Abraham at ng kanyang mga inapo sa pamamagitan ni Isaac. Ang kanilang mga sinagoga sa buong mundo ay nag-eriyan sa kanilang sarili patungo sa Jerusalem, patungo sa labing templo na tumayo sa mismong lugar na ito, na nakikita ito bilang espiritual na sentro ng kanilang pag-iral, isang lugar na itinalaga ng Diyos, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kapalaran ay hindi may hahambing na mayugnay sa bundok na ito, na gayon lumiko sa pananawang Islam. Habang si Abraham ay iginagalang bilang isang pangunahing propeta sa Islam at ang kanyang pagpayag na isakripisyo, ang isang anak na lalaki madalas na naunawanan bilang Ismael ay ginugunita sa panahon ng Eid al-Adha. Ang sakripisyo mismo ay karaniwang naunay sa isang lokasyon na malapit sa Meksa, kundi sa Jerusalem. Gayunpaman, ang Jerusalem ay hindi kapani-paniwalang banal sa Islam. Ito ay itinuturing na pangatlong pinakabanal na site pagkatapos ng Mecca at Medina. Ang kabanalan na ito ay nakaling sa maraming mga propeta na iginagalang sa Islam, kasama sina Abraham, Moises, at Yesu Kristo, ngunit malalim sa paglalakbay at pag-aakat ni Propeta Muhammad Isra at Mi'raj. Naniniwala ang mga Muslim na ang Diyos ay mahimalang dinala ni Muhammad mula sa Mecca hanggang sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem at mula roon ay umakyat siya sa langit. Ang Al-Aqsa Mosque Complex ay nakikita na itinayo sa lupa na itinuturing na sagrado mula pa noong panahon ni Abraham at mga propeta, isang linya na madalas na nasusubaybayan sa pamamagitan ng Ismael. Kaya, habang ang tiyak na kaganapan ng sakripisyo ay hindi karaniwang link sa pisikal na seat sa Jerusalem para sa mga Muslim sa parehong para ng akagda, ay para sa mga Hudyo, ang pangkalahatang salaysay ni Abraham at ang kanyang mga inapo, ng mga propeta na ipinadala ng Diyos sa lokasyon na ito ay sumasailalim sa kabanalan nito at ang kanilang pag-angkin dito.
ng kanilang pananampalataya ay nagdidikta na ang banal na santuaryo na ito na ipinagkaloob ng Diyos na isang mahalagang bahaging kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan ng relihiyon, lalo na bilang unang kuibla, direksyon ng panalangin bago ito mabago sa Meksa. Ang pagkakaiba-iba sa paglipas ng weda ng nalalaki ay isakripisyo at uska kung saan naganap ang sakripisyo habang tila isang detalyaning sinaunang kasaysayan ay nagpapakain sa mga nakikipagkumpetensya na pagkangkin sa pisikal na lokasyon sa Jerusalem. Para sa pananampalataya ng mga Hudyo, ang sita ay likas na nakatali sa tipan sa pamamagitan ni Isaac sa Mount Moriah. Para sa pananampalataya ng Muslim, ang site ay nakatali sa isang mas mahabang linya ng mga propeta, kasama na si Abraham at krusi kay Propeta Muhammad, na itinatag ito bilang isang banal na santuaryo al-Haram al-Sharif na ibinigay ng Diyos na konektado sa parehong Abrahamic legacy ngunit naunawa sa pamamagitan ng ibang makasaysayang at theological na lens. Kapag mayroon kang dalawang tradisyon ng pananampalataya, ang parehong pagsubaybay sa kanilang linya ay bumalik sa Abraham, kapag naniniwala sa tiyak na seat na ito ay ginawang banal ng Diyos at naging sentro sa kanilang pagkakakilanlan at tipan, at kapag may iban-ibang mga interpretasyon ng mga botal na kaganapan tulad ng sakripisyo at lokasyon nito, meron kang theological na saligan para sa matindi, labis na nadama na salungatan sa kung sino ang may pangunahing mga karapatan at katiwala sa sagradong puwang na iyon. Ito ay hindi lamang isang pampulitikang kalabisan, ito ay isang pag-aaway ng mga salaysay tungkol sa banal na utos, linya, at ang tunay na kahulugan ng katapatan sa Diyos. Ito ay tungkol sa kung sino ang pinaniniwalaan na nilang pinili ng Diyos, at kung paano ipinapagita ang pagpili sa kanilang pag-angkin sa lupain at sa mga banal na seat sa loob nito. Para sa pananampalataya ng mga Hudyo, ang bato ay may hawak na malalim at natatanging kabuluhan. Kilala ito bilang Edek kahit na Hashet Yahiban, ang pundasyon ng bato. Ang tradisyon na ihumahawag na ito ay literal na punto kung saan nilikha ang mundo, ang geological cornerstone kung saan ang buong planeta ay nagpapahinga at mula sa kung saan ito nabuksan. Isipin ito bilang pinakaunang solidong lupa na lumitaw mula sa primordial na tubig na itinagdang Diyos sa madaling araw ang paglikha. Ang panitikan ng Midrashic na nagbibigay kahulugan at nagpapaliwanag sa Biblia ay naglalarawan sa bato na ito bilang plugo stopper para sa kailaliman na pumipigil sa mga pundasyon ng mundo mula sa pagbaha sa lupa. Ito ay ang espiritual at pisikal na pusod ng mundo. Ang koneksyon na ito sa pinakadulo simula ng paglikha ay ginagawang likas na sagrado na nag-ugnay sa pisikal na lupa ng direkta sa banal na kilosin ng paglikha ng Diyos. Ngunit ang kabanalan nito ay pinalakas ng malaki dahil sa tradisyon ng mga Hudyo, pinaniniwala na ang eksaktong lugar sa loob ng banal ng mga hulis ng una at pangalawang mga templo. Matapos mawala ang arka ng tipan, nasa bato na ito na ilalagay ng mataas na pari ang censer sa panahon ng pinakasagradong serbisyo ng taon, sa Yom Kippur, na pumapasok sa banal ng mga banal lamang sa araw na iyon upang makipag-usap sa Diyos sa nanggalan ng buong pamayanan. Ito ay ang matindi na banal na lugar sa mundo, ang tirahan ng Diyos Hebam, Shekinah Hebam, ang kanyang banal na presensya, isang konsepto na nakaugat sa kanilang pananampalataya at isinalaysay sa buong Biblia. Kahit na matapos ang pagkawasag ng ikalawang templo ng mga Romano noong 70 CE, ang memorya at kabanalan ng bato na ito ay nanatiling sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ito ay idailan na kinakaharap ng Hudyo ang Jerusalem at ang Mount kapag nagdarasal sila, at partikular sa ipinapalagay na lokasyon ng banal ng mga banal sa ibabaw ni pundasyong ito. Kinakatawan nito ang walang katapusang pangako ng Diyos at ang pag-asa parita panumbalik ng templo. Isang? Lugar kung saan ang pakiramdam ng isang katauhan ay makaramdam ng pinakamalapit sa banal na presensya. Ang kanilang buong relihiyosong buhay at kasaysayan ng salaysay, tulad ng naitala sa Biblia, ay walang katuturan na nakaling sa pisikal na lokasyong ito ang bato na ito at ang mga templo na nakatayo dito. Ang pagnanais
na manalangin ng malaya sa lugar na ito ay hindi lamang isang pampulitikang pagnanais, ngunit isang malalim na teolohiko, isang pagpapahayag ng kanilang pangunahing pananampalataya at koneksyon sa Diyos at sa kanilang kasaysayan. Ang katotohanan na ang parehong pisikal na lokasyon na ito ay itinuturing na sagrado ang iba pang mga pangunahing pananampalataya ni Abraham na komplikado ang larawan. Para sa mga Kristiyano, habang ang focus ng kanilang pagsamba ay pangunahin sa tao ni Jesucristo at ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, Jerusalem at partikular na ang lugar ng Mount ay may hawak na napakalaking kasaysayan at makahulang kahalagahan. Si Jesus mismo ay nagturo at sumamba sa ikalawang templo na tumayo sa seat na ito. Ang kanyang buhay at ministeryo ay hindi may hahambing na nakaling sa Jerusalem, at ang mga kaganapan na hinuhulan sa Biblia tungkol sa mga oras ng pagtatapos ay madalas na nagsasangkot sa bundok ni templo. Kaya habang ang bato mismo ay maaring hindi hawakan ang eksaktong parehong pundasyon ng paglikha, nakahulugan para sa mga Kristiyano tulad ng ginagawa nito sa mga Hudyo, ang lupa na nasasakop nito ay hindi may kakailan na banal na lupa para sa kanila, din isang lugar kung saan naglalakad si Jesucristo at kung saan ang plano ng Diyos ay nagbukas. At para sa mga Muslim, tulad ng hinawakan namin, ang seat na kilala bilang Al-Haram Al-Sharif ay ang kanilang pangatlong pinakabanal na seat na nakaangkla ng simbolyo ng bato na nakatayo ng direkta sa kaparehong bato na ito. Ito ay bato kung saan naniniwala sila na umakyat si Propeta Muhammad sa langit sa kanyang paglalakbay sa gabi, isang pivotal na kaganapan sa pananampalataya ng Islam. Ikinonekta din nila ang site kay Abraham at iba pang mga propeta na nabanggit sa Biblia. Tinitingnan ito bilang isang tuloy-tuloy na stream ng paghahayag ng Diyos. Ang simbolyo mismo, kasama ang mga gantong simbolyo at masalimuot na mga mosaics, ay isang testamento sa napakalawag na kabanalan na hawak ng seat sa Islam, isang kabanalan na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang propeta. Kaya't mayroong kang tatlong mga tradisyon ng pananampalataya. Lahat ay nakaugat sa monoteismo at pagsubaybay sa linya na bumalik kay Abraham. Lahat ay nagko-convert sa nag-isang piraso ng bato at ang lupa sa paligid nito. Bawat isa ay may malalim, labis na nadama na pag-angkin sa kabanalan nito. Batay sa kanilang natatanging pag-unawa sa kasaysayan, banal na kasulatan kung ang Biblia o ang Quran at banal na utos mula sa Diyos. Ang kombinasyon ng mga sagradong salaysay na ito ay lumilikha ng halos walang kaparis na pagiging komplikado sa pamamahala ng decide dahil ang pag-access at katiwala ng bawat komunidad ay nakikita sa pamamagitan ng lensing de pagiging lehitimo ng relihiyon at karapatan ng banal. Kaya mayroon kang ganitong pagkakaunay ng malalim na kahalagahan sa relihiyon, ang bawat tradisyon na nakaugat sa kanilang sariling pag-unawa sa pananampalataya, banal na kasulatan tulad ng Biblia, ang papel ng mga propeta, mga figura tulad ni Jesucristo, ang tunay na kalooban ng Diyos. Ang pagsira sa simbolyo ng bato sa makatuwid ay hindi lamang isang gawain paninira. Ito ay isang gawain digmaan laban sa isang makabuluhang bahagi ng populasyon ng mundo. Pag-isipan ito mahigit sa 1 bilyong Muslim ang itinuturing na ito bilang kanilang pangatlong pinakabanal na site. Ang isang pag-atake dito ay makikita bilang isang pag-atake sa kanilang pananampalataya mismo, isang mapangakit na kilos na mag-udyok ng pagagalit at potensyal na marahas na reaksyon sa buong mundo, mula sa Indonesia hanggang Morocco, na nakakapekto sa mga pamayanan na nakakaramdam ng isang malalim na koneksyon sa lugar na ito ay ang kahalagahan nito sa kanilang debosyon sa Diyos. Ang potensyal para sa malawakang salungatan, digmaan sa relihiyon at destabilization ay napakalawak at lantaran na kakatakot na pagnilayan. Kung ang minala ng isinasa alang-alang ang naturang, umitaas ay kailangang timbangin ito laban sa sakuna na pandaigdigang megakahinatnan, ngunit ang mga kadahilan na hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa backlash ni relihiyon, tulad ng critical na iyon. Mga internasyonal na pamayanan ay may papel din. Ang lumang lungsod ng Jerusalem, kung saan matatagpuan ang Temple Mount Haram Al-Sharif, ay kinikilala bilang isang site ng pamana sa mundo ng UNESCO.
Ang pagtatalaga na ito ay naglalagay ng isang makabuluhang responsibilidad sa lahat ng mga partido na kasangkot, lalo na ang mga may kontrol sa administratibo, upang mapanatili ang kahalagahan sa kasaysayan at kultura. Mga tayuan ng UNESCO ay hindi lamang isang honorary na pamagat. Nagdadala ito ng pandagdigang timbang at inaasahan. Ang pag-eryo ng isang pangunahing bantayok sa loob ng nasabing site ay magiging isang malinaw na paglabag sa mga kaugalian at kumbensyon ng pamana sa internasyonal na pamana na nag-anyaya sa pagkondena at mga potensyal na reperkusyon mula sa internasyonal na pamayanan, kabilang ang mga katawan ng una't mga individual na bansa na nakatuon sa pangangalaga sa kultura. Nagdaragdag ito ng isa pang layering ng internasyonal na pagsisiyasat at proteksyon sa site. Pinalakas ang pag-unawa ng kapalaran nito ay hindi lamang isang lokal o regional na bagay, ngunit ang isa sa pangagdigang pag-aalala na nakatali sa ibinahaging kasaysayan at pananampalataya ng sangkata kung hahit na para sa mga hindi nagbabahagi ng mga paniniwala sa relihiyon. Ang makasayang at kultural na halaga na kinikilalang mga katawan tulad ng UNESCO ay nagdaragdag ng isa pang malakas na argumento laban sa paggawasak. Bukod dito, ang opisyal na posisyon ng Israel, ang namamahala na otoridad sa Jerusalem, ay upang mapanatili ang katayuan quo sa bundok ng templo na pinapanatili ang pag-akses para sa mga Muslim na manalangin sa Al-Aqsa Mosque at pamamahala ng mga pagbisita sa site, kabilang ang lugar sa paligid ng simboryo ng bato, habang may patuloy na pag-igting at hindi pagkakaunawaan tungkol sa magkakarapatan sa panalangin at pagka-akses. Ang tahasang patakaran ay upang maprotektahan ang mga banal na site para sa lahat ng mga pananampalataya, kasama na ang mga banal na lugar ng Islam. Ang pangakong ito, kahit na kung minsan ay hinamon ng mga kaganapan sa lupa o pampulitikang retorika, ay ang nakasat at kinikilalang balangkas na kinikilala sa buong mundo para sa pamamahala ng site. Ang mga hagbang epangsiray ng Dome of the Rock ay isang kumpletong pagbabalik ng matagal na patakaran na ito at malubhang pamaninay ng paninindigan at pagiging lehitimo ng Israel sa buong mundo. Salungat nito ang kanilang nakasaad na pangako sa pagprotekta sa kalayaan sa relihiyon at megabanal na site. Ang pangakong ito, kahit na tiningnan sa pamamagitan ng isang pampulitikang lens, ay kinikilala din ang napakalawak na kahalagahan ng relihiyon ng site para sa bilyon-bilyong mga tao na nakakahanap ng kanilang pananampalataya na konektado sa mga aksyon at pagkakaroon ng mga propeta, kasama na si Kristo, at ang hindi nagbabago na planungin, Diyos sa buong kasaysayan tulad ng talamak sa Biblia at iba pang mga banal na kasulatan. Kaya, mayroon kang kahalagahan sa relihiyon pagkilala sa internasyonal at opisyal na patakaran na namamahala ng otoridad na lahat ay nagkokonverto pang maprotektahan ang estrukturang ito. Nang likas na proteksyon na ito na nakaugat sa pananampalataya, kasaysayan at pragmatismo ay nagdadala sa amin ng diretso sa mahalagang sandali noong 1967. Isipin ang eksena, ang 6 na araw na digmaan ay nagbukas ng nakamamangang bilis. Ang mga puwersa ng Israel na una ay nakatuon sa iba pang mga harapan na tagpuan ng kanilang sarili na nagtulak sa isang labanan para sa lumang lungsod ng Jerusalem. Sa loob ng mga siglo, ang mga Hudyo ay nangnanais ng pag-aksi sa pinakabanal na mga site na ito, isang pagnanais na malalim na naka-embed sa kanilang pananampalataya at mga salaysay ng Biblia. Kapag nilabag ng mga paratroper ang mga dingding at sumulong patungo sa bundok ng templo, labis ang damdamin. Ang marami sa kanila ay lumaki ng mga kwento ng pakikinig sa lugar na ito. Ang site ng mga sinamang templo ay biglang nakatayo sa plaza. Ito ay isang sandali ng malalim na relihiyoso at pambansang kahalagahan, isang takbo ng kasaysayan, hula at katotohanan ng militar. Nakarating sila sa kanlurang dingding umiyak, at ang ilan ay agad na umakyat sa Mount mismo. Nang watawat ng Israel, isang simbolong kanilang matigas na tagumpay at soberanya, ay tinaas sa Dome of the Rock. Ang kasiyahan ay maring maputla. Matapos ang 2,000 taon bumalik na sila. Ito ay nakitang marami bilang isang kilos na naorkestra ng Diyos, isang pagbabalik na inihula. Ngunit pagkatapos, dumating si Moshe Dayan, ministro nagdepensa ng Israel. Sinuri niya ang esena. Nakita niya ang watawat na lumilipad
Naunawan niya ang napakalawag na bigat ng kasaysayan ng sandali, ang koneksyon sa mag-augat ng pananampalataya ng mga Hudyo, ang mga hula sa Biblia tungkol sa Jerusalem. Gayunpaman, naintindihan din niya ang paputok na potensyal ng batas na ito. Hinawakan niya na ito ay hindi lamang isang tagumpay sa militar, ito ay kontrol sa isang seat na sagrado sa tatlong pangunahing mga pananampalataya, ang Hudaismo, Islam, at Kristyanismo, na ang mga sumusunod ay sinusubaybayan ng kanilang espiritual na linya sa pamamagitan ng mga figure tulad ni Jesucristo at mga propeta na iginagalang ng lahat. Ang pagtataas at nawatawat sa ibabawan ng simboryo ng bato, isang natatanging banal na lugar ng Islam, ay isang tagumpay na nagpanganib na hindi mapapansin ang isang mas malawag na salungatan na potensyal na pag-iwas sa buong mundo ng Muslim at pinapabagsak ang mismong katatagan na hinahangad ng Israel. Ang desisyon ni Dayan ay mabilis at kontrobersyal, lalo na sa mga nadama na ito ay isang sandali na ibinigay ng Diyos upang ganap na igit ang soberanya at muling makuha ang sa isang purong kontekstong Hudyo. Inutusan niya agad ang watawat. Hindi ito tanda ng kahinaan o panghihinayang para sa pagpapalaya sa lumang lungsod, ngunit isang kinakalkula na paglipat na ipinanganag ng pragmatikong pag-unawa at marahil, isang mas malalim na paggalang sa komplikadong layer ng mga pananampalataya na magkasama sa sagradong batayan na ito. Alam niya na ang pagsasalang-alang na eksklusibong kontrol sa mga banal na siting Muslim sa pamamagitan ng lakas o simbolismo ay mapapahamak. Sa halip, pumili siya para sa isang maselan na balanse na itinatagang balangkas para sa kung ano ang magiging matatag. Kahit na madalas na nag-aaway katayuan ko, ang Israel ay makokontrol ang seguridad at pag-aksas sa pangkalahatang seat, ngunit ang Waqf, ang tiwalang Islam, ay magpapanatili ng kontrol ng administratibo sa mga banal na lugaring Muslim, kasama ang Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque. Ang panalangin ng mga Hudyo sa Temple Mount Plaza ay ipinagbabawal upang maiwasan ang pag-udyok sa mga pag-aaway ng relihiyon. Ang desisyon na ito, kontrobersyal na tulad nito, ay nagpakita ng pagkilala na ang kahalagahan ng city na ito ay lumampas sa anumang nag-isang pambansa o relihiyosong pag-aangkin. Ito ay isang lugar kung saan ang maraming mga salese ng pananampalataya ay nagtitipon, kung saan ang kasaysayan ay nakuwento sa Biblia ay nakakatugon sa mga buhay na tradisyon ng bilyon-bilyon. Ito ay isang pagtatangka upang pamahala ng isang halos hindi mapigilan na katotohanan, ibinahagi ang soberanya sa hindi may hahati. Ang pagpili ni Dayan, na tinangalang watawat na iyon, ay hindi tungkol sa pagtanggi sa koneksyon ng mga Hudyo sa Mount, na malalim at sentro sa kanilang pananampalataya at pambansang pagkakakilanlan, ngunit tungkol sa pagkilala sa katotohanan ng ibang tao ay malalim na pinaniniwalan at kisyon sa parehong piraso ng lupa. Ito ay isang implicit na pag-unawa na ang planong Diyos para sa lugar na ito, kisyong pamang binibigyang kahulugan, ay kasangkot sa isang mosaic ng isang katauhan, hindi lamang isang tile. Ang sandalinig ito ay nagtagdang ito para sa kasunod na pangangasiwa ng seat. Ng pangangasiwa ng site ay naging isang komplikadong saya, isang palaging pag-uusap sa pagitan ng mga nakikipagkompetensya na pag-aangkin na nakaugat sa kasaysayan at pananampalataya. Ngunit sa kabilang mga pampolitika at relihiyosong mga layer na ipinataw sa loob ng maraming siglo, naariyan ang bedrock mismo, ang pisikal na bato sa ilalim ng simboryo ng bato. Ito ay hindi mababago na core, ang mismong piraso ng lupa, sa paligid kung saan ang mga napakalaking istrukturang ito ay isinayo at ang mga malalim na makasaysayang drama na ito ay nagbukas. At kung titingnan mo ng mabuti ang ibabaw ng bato na ito, nakikita mo na malayo ito sa malinis. Ito ay nagpapatuto sa bawat panahon na itinuturing itong banal o makabuluhan. Sa paglipasang mga siglo, ang iban-ibang mga sibilisasyon, iban-ibang mga tao na may sariling pag-unawa sa Diyos at kanilang sariling mga salaysay ng pananampalataya ay iniwan ng kanilang mga marka. May mga pagbawas at antas mula sa mga sinaw ng panahon, marahil na may kaugnayan sa una o pangalawang mga templo na inilarawan sa Biblia. May mga butas na drill dito, marahil para sa mga libing, sakripisyo, o mga istruktura ng pag-angkla.
May mga smooth na lugar kung saan ang hindi mabilang na mga kamay ng mga peregrino ng isa-ibang mga pananampalataya ay hinawakan. Ito sa milenya na naghahanap ng koneksyon sa banal na presensya na pinaniniwalaan nilang naninirahan dito. Inukit ng mga crusader ang mga disenyo dito na iniwan ang kanilang hindi may lalayong lagda sa isang site na sentro ng pananampalataya na nakatali sa buhay at mga turo na humahantong kay Yesu Kristo. Ng mga bisita at tagapag-aalaga ng Muslim ay gumawa din ng mga pagbabago, makinis na mga lugar para sa panalangin o paglalagay ng mga fixture sa paligid nito sa loob ng ibang-ibang mga estruktura na itinayo ng paulit-ulit. Ang bawat marka, bawat hiwa, ang bawat pag-abrasyon na isang maliit na piraso ng kasaysayan, isang pisikal na pagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng tao sa sagradong lugar na ito. Ang mga arkeologo tulad ng Lene Rittmeyer ay gumugol ng mga mintao ng mga gat na pag-aralan ng mga marka na ito. Halos tulad ng mga forensic na siyentipiko na sinusuri ang isang eksena sa krimen. Kunit narito ang krimen ay simpleng paglipas ng oras at ang akumulasyon ng aktibidad ng tao na hinimok ng pananampalataya. Ang gaway ni Rittmeyer ay nagsatsangkot ng tumpak na mga sukat at detalyadong pagmamapa ng bawat hiwa, butas at inukit na linya sa ibaba ng bato. Sinusubukan niyang bigyang kahulugan ang mga marking na ito, sinusubukan na maunawaan kung ano ang mga ito at kung kailan sila ginawa. Ang kanyang layunin ay upang muling itayo ang porma at paligid ng bato sa iba't ibang mga makasaysayang panahon, lalo na sa panahon ng mga eras nang tumayo ang mga templo ng mga Hudyo sa site na ito. Tulad ng inilarawan sa Biblia, naghahanap siya ng mga pahiwatig na maaring naugnay sa layout ng mga patio ng templo, ang mga istruktura na nakatayo kaagad, nakatabi ng bato na kinikilalang tradisyon bilang pundasyon ng bato ng mundo, ang mismong lugar kung saan sinimulan ng Diyos ang paglikha. Ito ay isang komplikadong palisipan na tinutukoy ang mga hangarin sa likod ng mga pagbabago na ginawa ng mga tao na ang buhay ay puspos ng isang pananampalataya na humantong sa kanila na makipag-ugnay ng pisikal sa batong ito, ng mga tao na ang buhay, nawang ang buhay ay puspos ng isang pananampalataya na humantong sa kanila na makipag-ugnay sa pisikal sa batong ito, na naniniwala na ito ang lugar kung saan ang banal na pagkakaroon ng Diyos ay pinakanasasalat. Ang isa sa mga pinakapilit na teorya ng Rittmeyer ay nakasentro sa paligid ng isang tiyak na tatanging hiwa o channel sa ibabatang ng bato. Ito ay isang medyo mababa tuwid na linya na inukit sa bato. Nagayon, maraming mga arkeologo ang napansin ang hiwa na ito, ngunit ang pananaal ni Rittmeyer ay nag-ugnay sa tumpak na magasukat at paglalarawan ng templo na matatagpuan sa Biblia. Inirekomenda niya na ang partikular na hiwa na ito ay tumutugma sa isang linya ng pundasyon o isang inhangganan para sa istruktura na direktang tumayo sa ibabawaing bato na ito sa unang panahon, templo, ang banaling mga awaing panloob na santuaryo. Pag-isipan ito ang banalang holi sa templo ni Solomon, tulad ng inilarawan sa Winhari Kabanata 6, ay isang perpektong kubo 20 siko ang haba, 20 kubits ang lapad at 20 kubits ang taas. Ng sagradong puwang na ito ay partikular na idinisenyo upang may bahay ang arka ng tipan. Ng arka mismo, ayon sa Exodo Kabanata 25, ay may sariling mga tiyak na sukat, 2.5 kubits ang haba, 1.5 kubits ang lapad, at 1.5 kubits ang taas. Ito ay nasa loob ng banalang holis na inilagay ang arka, at ang tradisyon ay humahawag na nakaupo ito ng direkta sa mismong bato na ito. Ang hypothesis ni Rittmeyer ay ang pagputol sa bato ay kumikilos bilang isang mahalagang punto ng sanggunian, isang pisikal na marker na nakahanay sa kung saan ang mga dingding o marahil ang mismong pundasyon ng banal mga banal ay matatagpuan. Sa pamamagitan ng mga akta na pagsukat, sa hiwa na ito ay naong na ito sa kilalang mga sistema ng pagsukat ng Israel, iminumungkahi niya ng mga sukat na ipinahiwatig ng hiwa na ito ay ganap na nakahanay sa kinakailangang puwang para sa istrukturan, Holy of Holies. Mas makabuluhan kung ang hiwa na ito ay nagmamarka ng isang tiyak na sulok o gilid ng mamangalang mga bamal
Nagbibigay ito ng isang malakas na pahiwatig tungkol sa eksaktong pagpoposisyon ng arka, nintipan sa loob ng puwang na iyon. Nagtatalosiya na ang lokasyon at oryentasyon ng hiwa ay nagpapahiwatig kung saan ang arka ay magpahinga sa bato na nakasentro sa loob ng perpektong kubo ng panal ng manggabanal. Hindi lamang ito abstract geometry, ito ay may malalim na implikasyon para sa pag-unawa sa pisikal na layout ng templo at ang mga ritualang pananampalataya ng mga Hudyo. Iminumungkahi nito na ang batong ito ay hindi lamang sa ilalim ng banal lang mga ng isahi, ilalim ng banal lang gunit ang isa'y base para sa pinakasagradong bagay sa pananampalatayan Israel, ang arka, kung saan ang presensya ng Diyos ay pinaniniwalang naninirahan. Sa loob ng maraming siglo, ang lugar na ito ay ang pokus ng panalangin at ang tunay na patutungguhan para sa mataas na pari sa pinakabanal na araw ni taon. Ang pag-asa at pananampalatayang mga henerasyon ay nakadirekta patungo sa lokasyong ito. Kahit na matapos ang paggawasak ng unang templo at ang paggawala ng arka, ang banal ng Holies ay nanatiling pinakasagradong puwang sa ikalawang templo, ang puwang na tinitingnan ng pananampalataya. Kahit na nawala ang arko, ito ay templo na tumayo sa panahon ni Jesucristo, isang lugar na binisita niya at itinuro sa loob, isang focal point para sa relihiyosong buhay ng mga tao. Ritmaeus' work attempts to peel back the layers of time and reveal the physical trace of that ancient primary holiness, linking the physical stone to the biblical accounts and the very core of their. So, considering the profound implications Ritmaeus' theory holds for understanding the physical heart of the temple and the powerful role it played in the history of faith, particularly in the lives of those who lived by the Bible and looked for the presence of God, how does connecting these physical details sa sagradong teksto ay nakaka-impluwensya sa iyong pananaw sa Mount at ang oras ni Jesucristo ay bahagi ang iyong mga salobin sa ibaba? Gustong-gusto kong marinig ang iyong mga pananaw, at kung nahanap mo ang pagpilit na ito ng paggalugad, mangyaring pindutin ang pag-subscribe na iyon, buhay ng beleng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming hinaharap na malalim na dives, at siguraduhing mahuli ang susunod na video kung saan masusuri natin ang mas kamanghamang ang mga espeto ng hindi kapanipaniwalang kasaysayan na ito, hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang paggalugad, patuloy na pagtatanong, Mark.